matanggal na rin yung sakitan. Nagkasunog sa Candle Station o tirikan ng kandila sa Antipolo Cathedral. Nangyari yan pasado alas 7 ng umaga ngayong Sabado de Gloria. Nagbagsakan sa gitna ng sunog ang ilang piraso ng kahoy mula sa kisabe. Agad namang naapulang apoy sa bahaging yan ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Walang nasaktan sa insidente. Isinara muna sa publiko ang Candle Station para linisin ang lugar. Ngayong umaga rin, hindi bababa sa 6 na sasakyan na nagkarambola sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang ilang sasakyan nahulog mula sa tulay na pinangyarihan ng disgrasya. 2 patay, kabilang isang lalaking nakatambay lang sa lugar. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nahulog mula sa tulay sa Barangay Pag-asa, Dumalinaw, Zamboanga del Sur ang nakatagilid na 10-wheeler at ibang mga sasakyan. Bunsod ito ng karambola mag-alas 10 ng umaga kanina sa tapat pa man din ng Dumalinaw Police Station. May mga sakay pa na naipit sa mga sasakyan. Agad namang nirescue ng MDRRMO at Regional Health Unit ang mga biktima. 2 ang dead on arrival sa ospital. Isang babaeng 70 anyos na sakay ng pickup truck at isang lalaking 50 anyos na nakatambay lang. Wasak ang ilang bahagi ng mga sasakyan dahil sa tindi ng aksidente. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, galing Zamboanga City at papuntang Pagadian City ang truck nang magloko umano ang preno nito. Nabangga nito ang isang pickup truck, minivan, delivery truck, motorsiklo at 2 tricycle. Fix ito siya, sir. May nakapark at merong tumatakbo on the same direction kung saan nasagi sila ng 10-wheeler truck. Di bababa sa 14 ang sugatan pero patuloy pa itong kinukumpirma ng mga otoridad. Makaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng delivery truck na sumuko at hawak na ng pulisya. Sinusubukan pa siyang kuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Libo-libong Kristiyano ang sumama sa mga prosesyon itong Biyernes Santo para alalahanin ang sakripisyo ni Jesucristo. Yan at iba pang tradisyon tuwing Holy Week, tinutukan ni Dano Tingkungko. Libo-libong deboto sa Lawag, Ilocos Norte ang nakilahok sa prosesyon ng mga life-size na imahen na tumagal na mahigit 2 oras. Naging pahirapan ng paghila ng mga karosa sa dami ng tao. May mga matatanda, bata at alagang aso. Ikinatuwa ng simbahan ang muling pagdami ng bilang ng mga deboto ngayong Semana Santa 2025. Dagsa rin ang mga deboto sa prosesyon sa Our Lady of Atocha sa Alicia Isabela na umabot ng halos 1,000. Pero pansamantala itong naantala nang sa kalagitnaan ng prosesyon ang ulo ng imahe ni Saint Mater Dolorosa natanggal. Agad namang inayos ito kaya nagpatuloy ang prosesyon. Kaliwat kanan din ang mga prosesyong idinao sa Batangas. Sa Lipa kasama sa ipinrosesyon ng mga imahe ni Jesus na patay o Santo Entierro. Bago ang prosesyon, idinaos ang misa pati ang tradisyonal na pagpapahalik. Sa National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas, daan-daang deboto ang nakiisa tahimik na nagprosesyon kasunod ng imahen sa loob ng dambana. Bukod sa mga prosesyon, may ilang lugar kung saan buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng pagpepenitensya. Gaya na lamang dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Batid ang hirap at sakripisyo ng mga deboto na hindi lang buhat ang malaking krus, sinusugatan pa ang kanilang mga likuran at pinapalo habang naglalakad. Bago makarating sa simbahan, ilang beses pang napaluhod ang mga deboto. Sobra hirap. Para maging tagumpay yung paglaki ng mga anak ko sa pag-aaral. Sa Tagbilaran City, Bohol, naging tradisyon naman ang pagluluto ng binignit o ginataang halo-halo. Karaniwang merienda tuwing mahal na araw. At kahit mainit, talagang masarap pa rin itong pagsaluhan tuwing Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bukod sa Boracay, isa pang sikat na destinasyon tuwing Semana Santa ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Dagsa mga bakasyonista sa kanilang pamosong White Beach, pero may mga maaga na bumiyahe na para hindi sumabay sa mga uuwing turista. Mula sa Puerto Galera, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Ivan, marami pa rin yung nandito sa White Beach pero kanina marami rin yung mga nauna nang umuwi para maiwasan ang inaasahang siksikan bukas.
Pagtakip silim nitong Biyernes Santo, hindi halos mahulugang karayom ang White Beach, isa sa mga pangunahing puntahan dito sa Puerto Galera. Kanya-kanyang hanap ng pwesto ang marami sa puting buhangin. Kinaumagahan ngayong Sabado de Gloria, halos ganito pa rin ang sitwasyon. Habang umiinit, kanya-kanyang hanap ng lilim. Pero marami pa rin lumalangoy at nagse-selfie. Pero kung maraming nagsusulit ng oras ngayong Holy Week break, marami rin ang hindi na hinintay pa ang linggo ng pagkabuhay. At ngayon pa lang, nagsipag-check out na at sinimulan na ang biyahe pa uwi. Sa Balatero Port, ang pinakamalapit na direktang biyahe mula Puerto Galera pabalik ng Batangas Port, marami na ring mga bakasyonista ang paalis na para raw iwas siksikan bukas. Nakapag-book kasi yung anak ko, 17 to 19. So, pauwi na po talaga kami ngayon para hindi kami sumabay sa Sunday na mga pasahero. Hindi po namin sumabay sa maraming tao. Ngayon nga po, ang dami ng tao ngayon eh. What more pa sa Sunday? Miyerkules Santo po dumating kami dito para makapag-relax po kasama yung aming pamilya. Uwi na po namin ngayon kasi flight namin pa Macau bukas ng gabi. Masyado po kasing crowded kung makipagsabayan kami. Happy po, kasama ko po yung pamilya ko, saka pamilya ng asawa ko. Dahil kasama ito sa mga inaasahan ngayong Semana Santa, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa pantalan at dire-diretso na rin ang mga biyahe pabalik ng Batangas. At Ivan, dito sa White Beach, isa sa mga pangunahing puntahan dito sa Puerto Galera. Hindi nyo man makita sa aking likuran dahil gabi na, no? Pero kagaya ng ating nabanggit, kagaya rin kagabi, hindi mahulugang karayom yung mga tao dito. Hindi lang dahil ito yung huling araw o huling gabi technically bago ang inaasahang pag-uwi ng mga tao, meron ding concert na gagawin dito mamaya, maya-maya lamang, Ivan. Dano, kailan yung inaasahang peak o yung dagsa ng mga pasahero para pauwi naman o pabalik sa Metro Manila, yung mga nagbakasyon dyan? Ang inaasahan dito, Ivan, ay bukas. Bukas talaga dahil sa pag-iikot natin at sa pakikipag-usap natin sa ilang mga hotel, mga resort, marami talaga yung mga bakante simula ngayon at mas marami yung mga rooms na mababakante simula bukas. Indikasyon yan na marami na rin talagang nagsisimulang umuwi simula ngayon. Pero yung talagang peak na inaasahan nila is bukas at kung merong iba na gusto pang mag-extend ng kanilang bakasyon, hanggang Lunes meron pang inaasahan na maghahabol na makauwi sa kanilang mga lugar, Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko.